Eto po, kumpirmado. Kapwa haharap sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice sina Antonio Trillanes at Ombudsman Boying Remulla. Okay, eto po, sa totoo lang, mag-real talk po tayo. Bakit po kayo harap? Kaano-ano nyo po ba si VP Sara? Meron po bang instance na kayo po ay nakatrabaho ni VP Sara? Naging tauhan ba kayo ni VP Sara? Nagkaroon ba kayo ng personal na ugnayan? Alam niyo po ang pagiging witness po sa aking pagkakaalam, baka iba na no? Baka iba na po ang pagiging witness eh. Sa akin pong pagkakaalam, pagka naging witness ka, meron kang personal na alam dyan sa tao. O, yung kay Boying Remulla, maganda naman ang paliwanag niya, di ba? Ang sabi po ni Boying, kasi nga, haharap siya doon kasi bilang kortesiya. Kortesiya dyan sa House of Representatives kasi siya mismo yung inimbitahan eh. Pero yung sasagot sa mga salin, tungkol sa salin, paano, ayun po yung ombudsman, tauhan niya sa ombudsman. So maganda yung paliwanag. Pero kay Trillanes, matindi yung sinasabi niya eh. So okay lang tayo doon. Kaya lang, Boying, pwede ka nang hindi umatin eh, di ba? Kasi wala ka namang input eh. Pwera na lang kung gusto kang tanungin ng mga congressman tungkol sa mga batas-batas na posibleng nilabag ni BP Sara para naman masiraan na lang nila si BP Sara. Okay. So, sabi ni Ombudsman ganito, I will show up for a while. Kailangan magsagot ng mga tanong. Yung person in charge of the documents, wala akong kinalaman. Institutional yan, just to show respect to the House. So okay naman. Gusto niyang irespeto dahil siya yung inimbitahan. So okay naman yung pagpunta niya ron. Pero dito po kay Trillanes, eto po yung sabi. Inaasahan ding dadalin yung salin, okay. Ito po yung kay Trillanes naman, kinumpirma ni Trillanes na dadalo siya bilang testigo. O, di ba hindi po may dadalin lang siya katulad ni Remulla. Kasi po, na-request yung salin. Ang salin po kasi hawak ng ombudsman yan. So kung yung pagpunta po ni Ombudsman Remulla, okay na katwiran yun, di ba? Kasi inimbitahan ako eh. So, hindi ko sila babastos eh. At may dala-dala kaming salin. Okay. Pero ito po, si Trillanes, kakaiba po, no? Kinumpirma ni Trillanes na dadalo siya bilang testigo. Partikular sa mga aligasyon na aniyay ill-gotten wealth laban sa Vice Presidente. Kasabay nito, ipinatawag din ng okay. Yun ang tanong ko eh. Pag ikaw po testigo, may kinalaman ka, may personal kang alam. Nagtataka ko kay Trillanes, ang dami niyang alam. Testigo siya kahit saan. Lagi ko nakikita yan eh. Testigo siya labang kay Tatay Digong. Wala naman silang personal na ugnayan ni Tatay Digong. Hindi po ba pag wala ka namang, hindi ka namang personal involved, kunwari sinasabi mo ill-gotten wealth, ikaw ba ano ba yung ill-gotten wealth na yan? Paano mo nalaman na may ill-gotten wealth? Halimbawa po na ill-gotten wealth sa mga nagdaan. O, di ba? May ill-gotten wealth, may mansion. Ito bintang to kay Jejo Marbinay. Meron daw siyang di umano ay mansion. Ill-gotten wealth kasi maaring hindi yan nakalagay sa salin o maaring hindi mo yan kinita bilang mayor at wala ka namang negosyo. So ill-gotten wealth. Meron binibintang. Ang tanong natin, paano ka titistigo sa ill-gotten wealth ni BP Sara? Ikaw ba ay ingat yaman ni BP Sara? Ikaw ba ang kanyang treasurer? O ikaw ba ahente ni BP Sara na bumili siya ng mga kayamanan
Halimbawa, bumili siya ng mga luxury cars, bumili siya ng mga mansion, ikaw ang ahente? Paano ka titistigo kung wala ka namang personal na alam diyan? Paano mo nalaman? NBI ka ba? Naimbestigahan mo ba bilang NBI? Bilang, tao ng pamahalaan na nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ni BP Sara? Inatasan ka ba ng pamahalaan na mag-imbestiga? Ano ang kapasidad mo? Bakit ka magiging testigo? Kasi po kung yan po ay titistigo ka lang dahil narinig mo o nabasa mo o meron kang kakilala, ang tawag po diyan hearsay. Sa totoo lang po, dapat nga hindi nyo iniimbitahan yan. Diyan pa lang na, alam na namin yung purpose ninyo. Ang purpose sa korte po hindi po tinatanggap na testigo yung hearsay lang. Eh bakit po tinatanggap nyo? Eh, hindi nyo naman purpose na. Hindi na malayo na po sa purpose nyo yan. Ang pinaka-purpose ninyo ng paggagawa ng hearing ay hindi naman po madetermina kung sapat o kung meron po bang mga ebidensya yung nag-aakusa kay BP Sara. Kung hindi, siraan si BP Sara. Sino maninira kay BP Sara? Si Trillanes? Hindi nga po umubra yung nagpapanggap na malapit kay BP Sara eh. Yung pangkilala natin na kaaway ni BP Sara ang mas kapanipaniwala. Imposible naman. Napaka-imposible ng gusto nyong iparating sa amin na si Trillanes ay kapanipaniwala na siya ay magsasalita ng ill-gotten wealth ni BP Sara. Ahente ba siya? Siya ba ang treasurer ni BP Sara? Ano ang papel niya? Na meron siyang personal na kaalaman